After being close to third week in Japan, madami ka nang marirealize no? Lalo na pag in-embrace mo yung other side of bustling Japanese culture at in-enjoy mo lang yung slow yet meaningful life. Yung adventure mo sa Japan turns into a purposeful journey. A reason for being, or tinatawag nila ditong ikigai. Mapapaisip ka talaga, napaisip nga ako dito ko na kaya tapusin? Ito na siguro yung ending, yung finale or closing act. Naniniwala akong we need to end some things para makapagsimula. Sa iba, it can be end the pain to start forgiving, start healing, tapusin na mga deadlines para makagawa ng mga bagong gagawin bukas, tapusin na yung kakaisip sa tingin ng ibang tao, patawarin yung sarili, tapusin na rin yung kakabalik mo sa dati. Total, di naman lahat ng ending masama, 'di ba? Para sa akin, ito lang. End the music score, end na muna ang video, tapusin na natin ang takot mag-upload sa YouTube, simulan na natin ang pagkukwento. Ayan, 10 a.m. na today. Pagod pa after mag-Kyoto, Himeji at Kobe, kaya makalat-kalat na talaga yung kwarto natin. Ayan ang view. Well, simple lang naman yung room ko since maliit naman talaga mostly yung mga rooms dito sa Japan. Pero kung titingnan mo naman, lahat naman ng kailanganin mo nandito na. Siguro ayaw lang talaga nila magsayang ng space. Kaya yan, naka-check-in tayo sa Hotel Hilaris. Around, ayan, makikita nyo na malapit na dito ang Dotonbori. Around 10-minute walk lang to. Ang downside lang nitong nabook ko, which is malinong client, is na-assign ako sa isang smoking room. And medyo mabaho talaga yung amoy ng yosi. Tipong lumalapat dyan sa mga damit ko. Kaya ang advice ko sa inyo, check nyo ng maigi yung mga binubook nyo. Though good pa rin naman yung location dito. Yan nga, ang ganda ng view. Bad experience lang talaga kasi nga sa maling na book. Tapos, pag mag-Osaka pala kayo o basta sa may Kansai area, ang Kansai kasi yan yung region na composed of different prefectures sa Japan. Andun ang Osaka kasama. Sa mga train passes, you can take the Osaka Metro Pass. Nabubili lang yan sa Klook for only rides ng train and buses na yan sa Osaka. Pwede rin kayo mag-Kansai True Pass for only na yan sa buong Kansai naman yun. Lalo na kung pupunta kayo ng Kyoto, Nara, Kobe, and more. So, plan your itinerary well para alam nyo kung anong tamang passes yung bibilhin. Pwede rin kayong mag-Aikoka o Suica, yun yung parang beep card. May ganun ako pero ito kasi yung provided sa work. So, ito na muna yung gamitin natin, sayang naman. Dito sa lounge nila sa Hotel Hilaris, dito ako tumatambay. Maganda naman yung lounge nila. Ang dami nilang manga. Mahilig ako sa anime. Ayan, yung mga yan. Kung naka-English lang yan, siguro baka di mo na lalabas ng hotel. Tapos pwede ka pa kumuha ng mga sabon-sabon. May mga maliliit na cups dyan. Kung mas magtatagal ka nga dito sa Japan, may pa-laundry. At may mga free drinks tayong inabuso. Kasi may mga libreng soft drinks, coffee, mapa-hot or warm, may chocolate pa nga yan. Free na yan nakailan ako. Sulit na rin naman, nagkamali lang talaga dun sa room kaya medyo tiis tayo nung mga ilang araw sa pagtulog. Kung merong Akihabara sa Tokyo, kung saan nandun yung mga tech and anime, dito naman sa Osaka, dito tayo sa Denden Town na puro anime rin dito. Tsaka maraming specialty stores dito sa paligid. Kung isipin mo, malapit lang to sa Namba, parang few minutes lang. Nasa other side lang siya, kaya hindi natin usually napapansin kung nakapunta na kayo dito. Basta if mahilig ka sa anime tulad ko, dito kayo tatambay. Puno ng kung ano-ano, may mga trading cards, tapos sandamakmak na gashapon, tapos mga anime figures. Pero na lang talaga yung kulang. Pero
Maraming unique. Hindi mo rin dapat ma-miss out yung ilang floors ng animate shop. Nagkalat din dito yung mga maid cafes. Yun yung mga magsaserve sa'yo, mga naka-maid costume. Kung fina-fantasize nyo yan sa mga pinanood nyo yung anime, edi mangyayari na yan dito. Mapaanong season pa yan pag nandito ka talaga sa Osaka, dito sa Dotonbori area, hindi nawawalan talaga ng tao. Pwede nyo itry yung parang cruise na yan, na-avail yan sa Klook para maikot nyo yung buong river na to. Masaya yan, marami kayong makikita. Lalo na paggabi, iba rin talaga yung magiging experience nyo dyan. Paggabi rin, marami mga street performers dito, mga naka-costume, kailangan nyo lang talagang abangan. Tsaka mayroong hidden spot dito kung gusto nyo magpa-picture dyan sa Glico Man sign. Lakad ka lang konti dito, dire-diretsuhin mo yan. Tapos, dito sa may opposite side ng sign na yan, makikita nyo itong parang mga nakapila dito sa other side. Tapos, ayan na yon, para sakto yung view mo. Nagko-connect siya mismo dun sa pinaka-billboard. Perfect na perfect magpa-picture dyan. Ito ang guide mo pag kakain kayo ng ramen dito sa Osaka or kahit saan man. Ganito usually yung format. Ito sa Ichiran to. Pipili ka lang dyan, pipindutin mo lang, tapos isasama mo na rin yung mga gusto mong add-ons. May lalabas na ganyan pag nakapagbayad ka na. Itong mga coupons na to, parang ganyan. Iaabot mo na yan doon mismo sa server. Saktong-sakto yung seat para sa atin, para sa tulad nating mga introvert. As in, walang kaguluhan sa buong paligid. Tsaka, ang cool dito, meron kang mga options na kung ayaw mo nang maingay, kung ayaw mo makipag-usap talaga, kung gusto mo magpalipat, ipaparesent mo lang talaga yan. Kaya makikita mo rin dito yung malungkot na side dito sa Japan. Akala mo lang as tourist kasi from our perspective, parang saya, ang dami natin nakikita. Pero ang daming social crisis na nangyayari dito na hindi na natin usually na-experience as tourist nga. Pero pag lagi ka dito, mafe-feel mo talaga siya. Ang daming mixed reviews ng mga tao dito sa ramen sa Ichiran. Para sa akin naman, masarap pa rin naman talaga siya. Yung iba kasi medyo annoying na lang, ganun. Kunwari, nagmamayabang na lang na ang dami na nilang natikman, kaya di na daw masarap dito. Though, oo, marami akong mga ilang na-try na mas malasa, mas masarap, pero it all comes down sa preference mo sa ramen. Perfect tong Ichiran, ito yung parang intro ramen mo, lalo na kung first time mo sa Japan. And marami akong kakilala na kahit nakailang balik na sila, ito pa rin yung mas gusto nilang ramen. May iba't ibang characteristics kasi yung mga ramen sa Japan. Depende rin kung saang region or prefecture ka manggagaling. May mas makakapal, mas sauce, mas maanghang, mas light yung noodles. Tsaka, ayan, kita nyo, ubos ko pa rin naman to. Basta kung gusto mo, enjoyin mo. Wag na lang maraming kung ano-ano.
Mula kanina sa hotel hanggang dito sa next nating pupuntahan, naglalakad pa lang tayo, wala pa tayong sinasakyan. Next target natin itong Kurumon Market. Usually nga hindi ito napupuntahan kahit sobrang katapat lang rin to halos ng Dotonbori area. Isa rin siya sa mga iconic na food spot dito sa Osaka. Famous siya sa mga fresh seafood nila, yung mga street food stalls, mga takoyaki, wagyu, oden, scallop, tuna. Tas dito rin na ilan sa makikita mong high quality na wagyu beef from iba't ibang lugar. Kunwari, may mga Kobe beef dito, maraming fruits, tapos may mga traditional shops din sa paligid. Tinatawag to nung iba na Osaka's Kitchen kasi nga dito bumibili yung mga local chefs ng mga ingredients nila. Isa nga sa pinaka-cool na na-experience ko dito ay yan, yung parang pagka-order mo ng sushi, gagawin pa lang siya fresh na fresh. Tapos, grabe pa yung energy ni Sushi Master. One of the largest aquariums in the world itong Osaka Aquarium Kaiyukan, kaya talagang sinadya kong puntahan to. Featuring 8th floor walkthrough designs yung meron, as in nakakamangha talaga siya titigan pag nandun ka na mismo. Mga nasa 12 ata yung main tanks nila, tapos nire-represent niya yung different regions ng Pacific Ocean na connected into one central theme. Basta parang dinadala ka niya sa iba't ibang lugar all throughout the walkthrough. Mga nasa 30,000 creatures daw nandito, over mga 620 species. Yung design niya, dinadala tayo sa iba't ibang lugar, tapos pinapakita sa atin yung diverse na ecosystem. Tapos mas maganda rin siya paggabi kasi parang ang ganda ng buong vibe. Binook ko lang to sa Klook, tapos meron pala akong Just Got Fed Creator Shop. Pag nasa Klook kayo, hanapin nyo lang yon, isa-search nyo. Marami akong mga discounts doon, as in sobrang daming option. Bukod pa yun doon sa Just Got Fed Klook code ko. Tapos gamitin nyo na rin siya sa mga attractions, hotels, eSIM, kahit flights nyo, pwede na rin doon i-book. Tulad nito sa next nating pupuntahan, doon ko lang din binook. Malapit lang dito sa area, sasakay tayo ng malaking Ferris wheel. Alam nyo ba, sobrang matatakotin ako sa heights. Pero pagdating sa mga Ferris wheel, nalalaban ko siya. Lalo na pag mga rides, kahit gaano katataas pa yan, hindi ko alam bakit talagang nakakayanan ko. Setback talaga yung mga fears natin, no, sa mga gusto nating puntahan, mga gustong ma-experience, at gusto nating maging. Tulad nito dati, natatakot ako mag-upload sa YouTube kasi nga dapat magpapakita ka, dapat live talagang nagsasalita ka habang naglalakad, dapat engaging, dapat grabe yung energy mo sa boses, dapat maganda yung camera, dapat intense yung editing skills, dapat may intro, ang daming dapat na nagiging hadlang kung saan ka na dapat. Gets nyo yun? Ang daming rules na tayo lang yung gumagawa, puro tayo limits, sanay tayo sa imposible. Mas madali nga naman kasing mag-give up kaysa lumaban. Pero ito na yun. Tulad ng sabi ko kanina sa pinakasimula, tatapusin na natin yung takot. Sa channel na to, marami kayong i-expect na kung ano-ano. As in, pinipressure ko yung sarili ko. Hindi lang travel at food pag nandito ka. More about me, siguro, about the things na gusto kong gawin, mga gusto kong ikwento, mga kwentong baka sakaling magpabago ng buhay nyo o magpagising or makatulong sa inyo. Ganun naman talaga, pag nawawalan na ng gana, bawal talagang sumuko, maghanap ng ibang pagkakaabalahan, bagong gugustuhin at magpapagising, tama na sa mga takot, sa hesitation. Ito na yun.
Dati nga, parang imposible makapunta ako ng Japan, pero ngayon, nakaibang balik na tayo. At dahil sa inyo yon, sa suporta nyo, at papasalamatan ko rin yung sarili ko dahil sa pagpupursige ko sa lahat ng bagay. Huwag nyo rin talagang kalimutan pasalamatan yung sarili nyo paminsan-minsan. Hindi siya sa pagmamayabang, hindi siya sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero sa pag-appreciate and acknowledge ng mga hirap at sacrifices nyo rin. O siya, hanggang sa susunod nating kwento, guide, tour, or ano pa, i-share nyo to, i-like nyo, i-subscribe kayo. See you sa susunod kong upload. Sana sipagin na ako para maka-upload na ako agad soon.